tulong, tay. Oh, bakit ka kasi tumakbo? Akala ko po kasi, tay, alis na kayo. Mamaya pa ako alis, anak. Wait lang. Kailangan lagyan na ito ng gamot. Tay, wag na po. Di po ba maabdi yun? Gagaling din naman po ito, kahit walang gamot. Kailangan lagyan ng gamot yan, anak. Hindi yan gagaling kung hindi natin lalagyan. Magkaka-germs at lalaki pa yan. Baka po kasi maabdi, tay. Hindi. Halika, dito tayo. Malaki ka na, dapat matapang ka. Lalo na ngayon, kailangan ko mag-abroad para sa inyo. Ikaw na mag-alaga kila mama at sa magiging kapatid mo. Tay, kaya ko po ba? Kailangan niyo ba talaga umalis? Kailangan, anak. Gusto kong magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Bibili tayo ng bahay, mag-aaral kayo sa magandang paralan. Pagkatapos noon, uuwi na si tatay. Kaya, magpalakas ka. Lagyan mo lagi ito ng gamot. At di mo mamalayan, maghihilom din yan. Nak, pakiready mo yung laptop at mag-online daw ang tatay mo mamaya. Sige po, ma. Iligpit ko lang po ito. Anak, dalhin mo na yung laptop sa kwarto. Bakit po, ma? May good news pa naman po ako kay tatay. Abay, wala nang maraming tanong. Ipasok mo na yan sa kwarto. Ano bang nangyari? Hindi ba tapos na ito? Hindi mo man lang ba inisip ang mga anak mo? Hindi ko akalain na magkikita kami dito uli. Sinubukan kong lumayo pero hindi ko alam. Ay, hindi mo alam. Paano naman kaming pamilya mo? Ibig bang sabihin nito, siya pinili mo? Alam kong lalo lang kitang masasaktan. Kaya hanggang dito na lang. Pero sana wag mong ilalayo sa akin ang mga bata. Susuportahan ko pa rin kayo. Nay, bakit po tayo aalis? Halika nga dito, anak. Hindi ko alam kung maintindihan mo, pero natandaan mo, hindi ko kayo pababayaan. Kahit wala ang tatay mo, itataguyod ko kayo. Nay, hindi po ba tayo mahal ni tatay? O anak, dito na tayo titira. Sa ngayon, gagamitin muna natin ang tirang pera hanggang sa mga anak ako. Pag nanganak na ako, magtatrabaho si nanay. Tutulungan mo si nanay, ha? Opo, Nay. Ako na po mag-aalaga sa inyo. Nay, babalikan po ba tayo ni tatay? Mahal po ba niya tayo? Sabi po niya, alagaan ko po kayo. Pagkatapos, babalik na po siya. Anak, alam ko mahirap intindihin, pero masyado na tayong sinaktan ng tatay mo. Ayokong paulit-ulit niya tayong sasaktan. Hanggat nandyan kayo sa tabi ko, ipaglalaban ko kayo. Ayokong maulit pa ito. Mahal na mahal kayo ni nanay. Sige anak, ipasok mo na yung ibang gamit natin. Pabili po mali. Pau, tara, laro tayo basketball. Eh, kailangan ko patulungan si nanay eh. Lagi ka na lang nandyan eh. Sa school na nga lang tayo nakakapaglaro eh. Di ba dapat tinutulungan ng tatay mo yung nanay mo? Asan ba yung tatay mo? Bakit ba kami iniwan ni tatay? Siya dapat yung nag-aalaga sa amin. Aray ko.
Paolo, anak! Oh, aray. Bakit po, Nay? Anak mo, mga anak na yata ang nanay mo. Yung maternity Ano, kukunin bag, ko, anak ko. Asan po? Pagkikuha nga, anak. Doon sa kwarto. Kulay Asan po pink, dito, anak. Nay? Nak, kulay pink. Pagkidala na dito. Ito po, Nay. Oo. Ayan, yan. Tama yan. Nak. Tapos ano pa po, Nay? Yung wallet, anak ko. Pakihanap yung wallet sa kwarto. Dalian mo. Asan po dito, Nay? Nasa sa ilalim lang ng unan yun. Ito po, Nay. Ayan. O, tama, anak. Anak, sa hospital na tayo diretso. Samahan mo ako, anak. Tara. Magkabang na tayo ng masakyan, Nay, tiyan ko. lang, Nay. May hilap na. Aray. Sige anak, timpla ka ng gatas ni baby. Lagyan mo anak ng tubig ito. Yan, 500 ml. Tapos anak, 4 na scoop ng gatas. Tapos na po na. Yan, salamat anak. Ang galing naman talaga ng aking anak, salutatorian. Sayang nga po, Nay. Gusto ko po sana maging valedictorian. Ayos lang yun, anak. Proud na proud ako sa'yo. Ano nga bang gusto mo maging paglaki mo? Magiging magaling po akong businessman. Ayan, Nay. Valedictorian na rin ako. Galing ko, no? Masaya ako para sa'yo, anak. Saan mo ba gusto mag-aral? Siyempre, Nay. Sa sikat na school. Sa UP ba? Ang totoo niyan, Nay. Nagpasa na ako ng application para sa entrance exam. Nay, sa wakas, nakapagtapos na rin po ako ng pag-aaral. Hindi na po kayo mahihirapan. Alam niyo po, kapag kumita ako ng malaking pera, maipapatayo ko na po yung restaurant na gusto ninyo. Salamat, anak. Masaya si nanay sa tagumpay na mayroon ka. Sige, anak, saglit lang si nanay. Nay, anong nangyayari sa inyo? Nay, Nay, Anak! Nay, bakit naman po hindi nyo sinabi sa akin to? Bakit po kailangan pang umabot sa ganito? Anak, ang dami mo nang isinakripisyo sa amin. Ayoko nang dagdagan pa ang paghihirap mo. Nay, aanin ko pa po yung mga achievements ko eh. Kung ganyan naman po yung kalagayan nyo. Paulo, naging mabuti kang isang kapatid at kuya. Nakita ko ang iyong determinasyon. Alam ko magiging matagumpay kayo ng iyong kapatid kahit wala na ang iyong nanay. Ay, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Patawarin mo ako, anak. Mali pala ang ginawa kong inilayo kayo sa inyong ama. Naway, pag makita mo ang iyong tatay, patawad mo rin siya. Hindi, Nay. Kahit kailan, hindi ko siya kayang patawarin. Hindi sana kayo magkakaganyan kung dahil sa kanya. Anak, napatawad ko na ang iyong ama. Naway, pag magkita kayo, masumpungan mo ang kapatawaran sa iyong puso.
Sino nagbigay sa'yo ng karapatan para pumunta dito? Bakit kung kailang wala na siya? Sinubukan ko pero... Pero ano, Tay? Alam mo ba kung anong paghihirap niya? Lahat yun ay para maitaguyod kami. Lahat yun kinaya namin. Ang wala ka. Hindi ka namin kailangan. At hindi ka namin kakailanganin. Anak, patawarin mo Huwag ko. mo akong matawag-tawag na anak. Dahil kailanman hindi ka naging mabuting ama para sa akin. Ano sabi mo? Ang pangako mo, babalik ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Mas inuna mo pa yung mga babae mo. Salamat na lang din, Tay. Dahil sinabihan niyo akong magpakatatag. Dahil wala kayong kwentang ama. Magandang araw po, sir. Pwede po ba kayo mabahagingan ng salita ng Diyos patungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon na nasa langit? Ama na nasa langit? Ama ko nga dito sa lupa, walang pakialam sa akin. Tsaka kung meron siyang pakialam sa akin, bakit pa niya kukunin yung isa sa pinakamahalaga sa buhay ko? Sa iba na lang yun, boss. Pasensya na po, sir. Salamat. Next. Good morning, ma'am. Good morning. Bakit parang familiar or baka kamukha mo lang? So, anyway, tell me about your skills and why should we hire you? My name is Paulo at graduate po ako ng HRM. At nagtrabaho din po ako sa Makati as sa housekeeping department. At ayun, marami din pong natutunan. At syempre, gusto ko naman po ay yung bagong skills na matututunan ka sa kumpanya. Ah! Ikaw yun! Ako yung... Ikaw yung pasok sa job description. Hired ka na, so... Talaga po! Oo. Ito yung requirement. So, punta ka na lang dito sa address na nakalagay dito. Okay po, maraming salamat po. Thank you. Uy, ito lang nabili ko. Yan lang? Paulo, ang cheap mo naman. Dapat Starbucks. Kaya nga, alam mo, nag-offer sila ng mga sticker ngayon. Dapat ganito. Kasi nagko-collect tayo ng sticker eh. Dapat yung social yung Ng bilhin. planner and tumbler. Dapat mga ganun, Paulo. May ligaw ka na nga lang eh. Hindi ko alam. Yari tayo. Sorry. Oh, ayan na. Go! Please, Lapit na, bilisan boy. mo na. Kaya mo yan. Good morning. Good morning. Coffee? Salamat pero nagkape na ako sa bahay eh. Ganun ba? Bakit ba parati mo akong tinatanggihan? Ha? Ano bang gusto mo sabihin ko? Magsisinungaling ako para sa'yo. Sabagay. Kasi pag ini-invite kita, parating hindi ka pwede. Una, busy talaga kami sa church. Pangalawa, hindi naman mataas ang standards ko sa manliligaw. Sobrang mahalaga lang talaga sa akin ang faith ko. Kaya, kailangan ko pag-isipan kung sasama ba ako. Ouch naman.
Oo eh. O, ano, excuse muna ha. At marami pa akong tatapusin. Sige. O ano, kamusta? Umobra ba? Masyadong mabait eh. Mukhang hindi ako papasa. Alam mo, kung gusto mong mawin siya, dapat alamin mo kung anong nagpapasaya sa kanya. Ah, alam ko na. Alam mo, last time, nag-i-invite dun sa simbahan nila. Ay, mukhang malabo yan. Bakit kasi ayaw mo magsimba? Ewan ko ba? Feeling ko kasi kinalimutan na ako ng Diyos. Eh kung talagang gusto mo siya, dapat hamakin mo ang lahat. Kaya nga. Gusto mo ba samahan ka namin? Tara na. Ano? Sa Sunday. Hello? Oh, nandito na ako. Asa kayo? Hindi ko kayo makita. Uy, Pao! Uy. Buti nakarating ka. Nag-message sila Drew at Gab. Di daw makakapunta. May bigla ang gagawin. Naloko na. Pinagkaisahan na talaga ako. Ayos ka lang? Ah, wala. Oo nga, yun nga yung sabi nila. O ano? Akit na tayo, tara. Tara. Sisimula na eh. Maraming pagkakataon na sa tuwing nahihirapan tayo, inaakala natin nakalimutan tayo ng Diyos. Alam ba natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Sinabi sa Romans chapter 5 verse 8, "But God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Sa kabila ng ating karumihan, pagkukulang, paglayo sa Kanya, inabot tayo ng Kanyang pag-ibig. Walang sino man ang kayang magsakripisyo para sa isang katulad nating makasalanan. Ngunit, minahal tayo ng Panginoong Hesus. Kung kaya niyang ibigay ang kanyang buhay, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Kapatawaran, kalayaan. Lumapit ka sa Kanya. Ilagak mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabigatan. Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. At ang kapayapaang minibiti ay mapapa sa iyo. Uy, Uy, kumusta? Masaya ako na tumanggap ka sa Panginoon. ganito pala ang pakiramdam, no? Nang tinatawad ka na ng Panginoon. Napakasaya. Alam mo, tagal ko ring humiwalay sa Panginoon. Salamat sa pag-invite, ha? Oo naman. Alam mo, natutuwa ako na marinig yan. O, pag may questions ka, message ka lang ha. Ah, talaga? Oh, bakit parang iba yung nasa isip mo? Talaga. O ano, kain tayo. Tara. Libre mo ha. Oo, sige. Tara. Tungkol ba to sa nangyari sa pamilya mo? Nakwento ko na ba yung tungkol sa buhay ko? Mukhang hindi mo nga maalala noong una tayong nagkita. Naalala mo nung may isang tao na nag-abot sa'yo ng drugs? Tinanggihan mo sa sobrang laki ng galit sa puso mo. Kaya nung nakita kita ulit, wala akong ibang panalangin na sana maayos ka na.
Ikaw ba yun? Hindi ka man lang nagpakilala. O tignan mo, destiny na ang naglalapit sa atin. Pero, sa totoo lang, nabalot talaga ng galit ang puso ko noon. Pero sa ngayon, hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan ko magpatawad? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano. Alam mo, malaking tulong ang salita ng Diyos sa bagay na iyan. Basahin mo itong passage sa Bible sa Matthew chapter 18 verses 21 to 35. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitongpung-pito. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad ng isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At sa habag ng Panginoon sa aliping yaon, ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Tay. Anak? Tay, alam ko na napuno po ako ng pagkamuhi. Kaya nanatili po ako sa galit. Pero handa na po ako makinig. Nahiya ako sa inyo noon, anak, na wala akong mukhang maiharap kaya pinilit kong pigilan ang sarili ko na saktan kayo ng paulit-ulit. Patawarin mo ako, anak. Pero hindi ko kinalimutan ang responsibilidad ko. Tay, akala ko malakas na ako noon. Na ayos lang na natili sa galit. Ngunit pinakita sa akin ng Diyos na ang galit ko palang ito ang siyang nagpapabigat sa buhay ko. Hinanap ko kayo pero pakiramdam ko ayaw ng nanay mo ng tulong ko. Patawarin mo ako, anak. Patawad kong sinalo mo lahat ng responsibilidad. Pinagsisihan ko lahat ng ginawa kong pagkakamali sa inyo. Ipinakita sa akin ng Diyos na lahat tayo ay nagkakasala. Ngunit mayaman po ang biyaya ng Diyos para tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan. Tay, napatawad na po kita. Talaga, anak? Tinatawad mo na ako? Salamat sa Diyos. Hanggang sa ako'y nasumpungan ng dakilang pag-ibig, pinatawad sa kasalanan, sa nakaraan ay nilinis ang bigat sa puso, unti-unti nang gumaling. Salamat sa Diyos, ako'y Kanya